Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-boxing na lang sila. Panalo na si Tore! Yahoo! Anak ng tipaklong natatawa ako. Winner! Ha? Dahil hindi raw sumipot, panalo na, ha? Yan ang kanilang claim. Patola talaga kayo. Wala talagang... Ang dami-daming problema. Talagang naglagay pa kayo ng ring. Ha? Marimar, kung ganito, gobyerno, saan ka pupunta? Konting bagay, talagang pinagpapatul-patulan talaga, anak ng tipaklong. Oo. Ayan, mga balita ngayon. Talagang nagkaroon sila ng ticket, ha? Magkano? 100 pesos yung ticket. Tuwan-tuwa ngayon yung yung organizer. May pera. Napuno ang Rizal Coliseo. Magkano? Sino kaya kumita rito? Nako, yan ang pag-uusapan natin. Ito Kamara, apila sa Korte Suprema. Di mag-apila kayo. Wala kaming pake, sabi na Aling Ledesma. Gawin nyo lahat ng gusto nyo. Nagdesisyon na, 13-0. Wala na kayong hahabulin, bungit-ngit, bakulaw, balulong. Diba mga kasama, pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin. Share mo na rin, At kung bago ka lang, mag-subscribe ka na at hit mo yung bell. I-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification. At kung gusto nyo naman sumali sa ating community, palaki na ng palaki ata. Maaabot na tayo na 300,000. 300,000 na po tayo. Dagdagan pa natin yan. Kung napapanood nyo yung video natin araw-araw, yun, comment lang kayo at i-share nyo yung video natin palagi. Salamat po sa ating mga subscribers na nakatutok araw-araw, umaga-gabi sa ibang bansa. Maraming salamat po. Eto na, pasok! HOR malakas ang loob ng mga lampag sa desisyon ng Korte Suprema at posibleng mauwi daw ito sa constitutional crisis. Nagdesisyon na ang Korte Suprema, unanimous decision o nagkakaisa nilang ibinasura ang impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte dahil ito'y tahasang labag sa saligang batas. Ngunit sa halip na tumigil, nagbabalak ang Kamara na magsampa ng motion for reconsideration o hiling na bawiin ng Korte ang desisyon nito. Bagamat teknikal na Sa inyo na naman papabor? Gusto nyo sa inyo na naman pumabor ang Korte Suprema? Hindi pwede. Merong maling nakita. At tigil na. Tapos na nagdesisyon na. Wag na kayo masyadong umapila at aapila. Gusto nyo kayo ang paboran? Gusto nyo kayo ang bida? Gusto kayong panalo lagi? Naman. Hindi naman pwede ganun-ganun yun. Pag may nakikitang mali at hindi maganda, dapat sinusupil. Tama sa tama, di ba? Aga ng MR, marami ang nangangamba. Ito raw ay hindi na simpleng legal na hakbang, kundi isang mapanganib na political maneuver ng Kongreso upang igiit ang kapangyarihan, kahit malinaw nang lumabag sila sa batas. Ang sabi ng Korte, bawal ang dalawang impeachment sa loob ng 1 taon. Dapat ay may due process. Hindi laruan ang impeachment para sa politika. Posible raw na tanggihan lang din ng Korte ang MR dahil klaro, malalim, at final na ang desisyon nito. Babala ng ilang eksperto, kung igigiit pa ng Kamara ang kanilang posisyon, gaya ng pagre-refile ng bagong impeachment, pagtanggi sa desisyon ng Korte, o pagdududa sa lehitimidad ng hudikatura, maaaring humantong ito sa tunay na constitutional crisis. Yun ang tama. Sa dulo, hindi na ito tungkol sa isang tao. Ito'y usapin kung may saysay pa ba ang ating konstitusyon, at kung susundin pa ito ng mga pinuno ng bayan. Sabi ng Korte Suprema, oo, may saysay pa. At ito'y dapat igalang. Tila walang kadala-dala ang mga asong tagasunod ni Martin Romualdez sa Kamara na patuloy at muling mapahiya. Dahil ngayon pa lamang may mga nagsasalita ng mahistrado na maaaring basura ulit ang ihahain na MR ng kampo ni Romualdez. Nagbigay ng matinding mensahe ang Korte Suprema, hindi pwedeng labagin ang konstitusyon at umaasa na makakalusot. Ipinakita ni Associate Justice Joseph Lopez kung paano ang pagpapasa ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang malinaw na paglabag sa one-year bar rule na nakasaad sa 1987 Constitution. Malinaw naman diba?
At saka hindi naman hindi naman ob yung mga taga Supreme Court kung paano natitimbangin at babalanse yung mga bagay-bagay. Oo. At hindi lang 2, 3, 4 ang naglitis. 15 o 13. Yun ang kagustuhan nila. Ibasura. Bakit pa ka maghahabol? Tingnan nyo kung sino naman yung, alam nyo, pag sila talaga, maawa ka na lang Bakit? Parang sila daw ang aping-aping ngayon. Baka napahiya, sabi ni Aring Ledesma. Baka yung 200 plus at yung Balulong napahiya. Diba? Tsaka yung pangarap ni Balulong, mawawala ng saysay. Pangarap na maging presidente ang mama. Una sa lahat, nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Kamara, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara. Naninindigan. Ang galing, no? Talagang kini-question talaga nila ang Supreme Court. Diyos ko po. Nako, ibang klase talaga ang mga tao ba ngayon ay nag-iisip? Mas magagaling pa ba sila sa Supreme Court kung ganon? Ayaw na lang paniwalaan ang desisyon? Gusto nila sila ang masunod? Wow! May mali ba sa ginawa ng Supreme Court? Kung kayo tatanungin mga kasama may mali ba sa ginawa ng Supreme Court na nakitaan ng pagkakamali at yung file ay sumobra sa isang taon? Ando naman yung nakasulat sa konstitusyon Diba? Kaya hindi panayagan, kaya binasura dahil may nakitang mali. Ba't di nyo matanggap? Guya. Ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Yun yung nakasulat sa batas, sa konstitusyon. Pero, pwedeng ibasura. Pag may makitang mali, nakakita ng mali, pwedeng ibasura. Yun din ang nakalagay sa konstitusyon. Tama sa tama. Di ba? Nakasulat nga yun, kung halimbawa, dapat ilitisin. Tama, andun yun nakasulat din doon na pwedeng mabasura. At pwedeng ibasura, dahil sa due process, mali ang ginawa. Yun lang naman yun. Ano ba ang sasabihin nyo? Ano pa ang hihiling nyo? Ano pa ang motion nyo? Majority win na, 15 o 13-0. Sa madaling salita, ginawa ng Kamara ang lahat upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating saligang batas at ng mga naunang pasya ng Korte Suprema. Kaya't kami lubos na nababahala sa tila bagong mga requisites na itinataw sa nasabing desisyon. One of the central facts in the Supreme Court decision is the claim that the February 5 impeachment complaint was transmitted to the Senate without a plenary vote. This is categorically false. Mali po ito. Bakit nagdesisyon ng Korte Suprema? Bakit sila naniwala na mali ang ginawa ng mga taga-Bakula o taga-Kamara? Sige nga. Sasabihin nyo, mali sila talaga, mali ang Supreme Court, mali ang desisyon, mali talaga, ganon? Kayo na ang tama! 2025, si Majority Leader Manix Delipe ang nagmukhahi na ipasa ang February complaint sa Senado. Batay sa katotohanan ito ay verified at permado nang hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ang mosyong ito ay inaprubahan sa plenaryo at agad rin bumuo ang Kamara ng Panel of Public Prosecutors. Makikita po ito sa House Journal No. 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. The court also claimed that the House failed to act on the first 3 impeachment complaints filed in December 2024. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na i-archive ang 3 impeachment complaints na inihain noong December.
Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ang problema nga, bakit nga binasura ng Supreme Court? Sige nga, kung talagang tama ang ginawa ng mga bakulaw, sige nga. Wow, ano naman yan? Bago na naman. Nagkamali ang Supreme Court. Aguy. O, eto na. Nanalo na si Bossing. Panalo na, majority win. Unanimous decision. Alak ng tipaklong na naman. Self-proclaim. And the winner is... Dan. Talagang feel na feel, mga kasama. Ibang klase talaga. Pag gumawa ng kwento, pag gumawa ng palabas, ibang klase. Pasok. Yung mama, oh. He led the highest profile apprehension of a political role and stood firm in serving Wala, the former president, showing that no one is accountable under his watch. Representing the Philippine National Tingnan nyo, ha? Let's welcome PNP Chief Tingnan nyo. Nicolas. Tingnan nyo, ha? Kengko. Mag-e-enjoy ka talaga dito, mga kasama. Sa mga kakengko yan. Mag-e-enjoy ka. Basta kengko yan panonoorin nyo, mag-e-enjoy ka, ha? Basta mga ganito gusto nyo ng comedy series, ito, ha? Walang talagang hit na hit sa takilya, basta kakengko yan. At meron pa siyang pahayag, mga kasama. Dahil ang kagustuhan niya, ito. Bahala na kayo manood ng mga Kengkoy movie, Yun naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na nilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung dumumog siya sa ibang araw. Sabihin niya lang at tingnan natin kung ano yung sasagot natin yan. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Parang yun nga ang credibility kasi parang, di ba, maloko mo ako na isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila. Hindi nga pwede kasi. May bagyo. Mababasa ho yung mga tao pag nanood. Reset muna, ha? Tuesday o Wednesday, ha? Baka kumasa na. Wag muna ngayon kasi nasa Singapore. Andun sila kay tatay. Andun sila sa Singapore. Kasi meron silang asikasuhin lang dun. Pero baka Tuesday o Wednesday, magkita rin kayo, sabi ni Aling Ledesma, ha? Para mas lang niloloko sila. So, hindi naman tayo obrador. Hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. So, general safe to say na ito na po yung ipagtanggap niya sa hangin? I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho. And he's really not worth responding to. Yun naman pala. Dapat, yun na lang muna inasikaso nyo kasi yung pumasok kayo sa ring dyan at nagsasayaw-sayaw kayo, sabi ni Aling Marie. Hindi ho. Ako, pag halimbawa nakakita ko ng ganito, ano ba to? Marathon? Comedy bar? O comedy series? Kasi nung nagpo-push up ka, hindi naman yung proper push up eh. Pinagkumpara yung push up ng isang general ng AFP tsaka itong si General Hayer, wala. Hindi proper. Tsaka hinihingal. Bilangan na lang ng push-up. Kung laban na ng bilangan ng push-up, talo. Talo ang mama. So, eto na yung wala rin tigil ito. Gusto rin ata nito yung, gusto rin daw niya, ituloy impeachment.
Eh, bakit? Eh, bakit gusto mo ituloy yung impeachment? Akala namin, ayaw mo na impeachment. Akala namin, dahil pumunta ka doon sa isang religious group na ayaw na impeachment, akala namin, kaisa kanila. Eh, bakit parang nagbago ang ihip ng hangin? Parang gustong-gusto mo na. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to. Ituloy na yung impeachment trial. Ayaw namin. Oo, kayo lang Oo, kayo lang 5. Pero yung mga nakakarami, milyon-milyon Pilipino, ayaw namin na impeachment. Oo, gusto namin maayos. Ayaw namin may mga ganyan, may mga... Magtrabaho na lang kayo para maging maayos pa ang Pilipinas. Sa ngayon, medyo problemado dahil puro comedy ang lumalabas. Eto, sagot sa'yo, Nino, eto, magandang balita. Sasagutin ka dito. Wala nang trial. Bubusisiing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa kinakaharap nitong impeachment trial. Yan ay matapos pigilin ng Korte Suprema ang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Magbabalita si Mean Corvera. Posibleng hindi na magsagawa ng impeachment trial ang Senado laban kay Vice President Sara Duterte matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment na inihain laban dito. Sa kabila yan ng pahayag ng ilang eksperto na maaaring hindi sundin ng Senado ang desisyon ng Supreme Court dahil sa kanilang natatanging kapangyarihan na maglitis laban sa isang impeachable official. Ayon kay Senador Dante Marcoleta, hindi na maaaring magpatuloy ang trial dahil wala namang bubusisiing reklamo. Unanimous anya ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kaya hindi na rin ito maaaring iapila. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw na hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mo ipakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos halos bigas pa makakain mo ba yun? Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw panis Bakit ba? Kala mo yung pinatagal. Nabinbin Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Subukan mo ang isang niluto. Ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, alis sa 2 mangyayari, kinain ng daga o napanis. Napanis. Paano mo dadali sa Senado ngayon? Tama. Naglululundag pa nung pumunta Yun na nga po. Fortuit. Nakita tuloy ng Korte Suprema. Ang constitutional Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Babala naman ni Senator Juan Miguel Zubiri kung ipipilit ng Senado ang trial. Baka patawan ito ng contempt ng Korte Suprema na maaring humantong pa sa constitutional crisis. Hindi na anya ito maaring pagdebatihan pa dahil ang Korte Suprema ang final arbiter ng lahat ng constitutional issues. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling. Remember, the High Court decided en banc and it was unanimous. Now, ignoring the Supreme Court decision is definitely tantamount to eroding the very principle of judicial review. This was already established by Anangara versus Electoral Commission in 1936, a decision that was already then established. And also, doing so in turn endangers the delicate system of the checks and balances. Now, this is the foundation of our democracy. Sabi ni Senator Joel Villanueva, kung may maghahain man ng motion sa pagbabalik ng sesyon at ungkatin ng isyong ito, maaari itong pagbotohan ng mga senador. Court, will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Nangyari na yan. Tapos na, nagdesisyon na Supreme Court, saka pa. Kaya kamuntik ni Senator Robin Padilla. Akala nila kaisa ka. Yung pala, ikaw ay isang! Kala namin. Dahil mabuti at naku po, wala pala. Kung saan may agos doon. Bakit kaya? Bakit ang tanong? Bakit gustong-gusto nyo ma-impeach si BP Sara? Ayaw magsitigil sa mga pangarap nyo. Diba? Tataka ako dito, ikala natin mabait ito noon, no? Ngayon gusto nyo ma-impeach. Time ng impeachment ni former Chief Justice Corona. So, ganoon din yan, the same thing. Pero
Ayon naman kay Senator Vicente Soto, may nagpayo sa kanya na maaring hindi sundin ng Senado ang desisyon ng Supreme Court dahil sa kanilang hiwalay na kapangyarihan, pero pag-aaralan niya itong mabuti. Hihintayin niya raw muna ang posisyon ng mga kongresista hinggil dito. I'd rather have I'd rather listen first to what the comments of the House of Representatives have to say. Sila muna. So, SP, kung merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwedeng i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision. Because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Ano? Huwag nyo na kasing ipilit. Nagdesisyon na nga eh. Di ba? Tapos ngayon, eto pa. Maraming mga... Ilang kayong senador na gusto pang ma-impeach? Gusto pang matuloy ang trial? Ilang kayo? Tama na. Oo, malapit na ho ang 2028 dahil wala naman tatalo kay BP Sara eh. Ang gawin nyo lang, magtrabaho kayo na magtrabaho. Payo lang ito ha. Kasi hindi matitibag si BP Sara. Walang tatalo sa mga Duterte. Oo, kahit sino ilaban nyo. Hindi na kayo nadala. Separate party kami. So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna. Bago ako mag-comment. Si Senator ito pa. Erwin Tulfo, iginagalang raw ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Pero malinaw niya sa saligang batas na ang Senado ang tanging may kapangyarihan na magpasya sa anumang kaso ng impeachment. Umaasa si Senator Erwin na pag-uusapan ito ng mga kapwa-senador at handa siyang makinig sa malinaw na ebidensya at tunay na tinig ng taong bayan. Pero apela naman Diretsahin mo na. Huwag nang paraming maganyan-ganyan pa. Diretsahin mo kung kampi ka sa kabila, kampi ka kay ano. Ganun lang. Oo. Wala na masyadong pasekreto. Dahil yun lang naman nakagustuhan nyo di ba? Mawala si BP Sara para sa mga ambisyosong gustong tumakbo ng pagka-presidente. Alam nyo naman. Oo. Marami sila. Etong ikaw, ano problema mo? Supreme Court is Supreme Court, Carlo. Nako, ayan na naman tayo. Hindi kayo napagbigyan ayusin mo muna. Noong Biyernes, ipinahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang labag sa saligang batas ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa kanya, ang desisyon ng Korte Suprema ay nagpapakita ng pagiging Supreme Cuddler ng Vice Presidente na nagbigay daan upang hindi matuloy ang impeachment trial sa Senado. Ang impeachment complaint ay isinampa noong February 2025 na naglalaman ng mga akusasyon tulad ng maling paggamit ng pondo, hindi maipaliwanag na yaman, at banta ng pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Gayunpaman, ang Korte Suprema ay nagdesisyon na ang complaint ay labag sa one-year bar rule ng saligang batas, na nagbabawal sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Ito na lang pag-usapan natin. Total naman paulit-ulit kayo kahit sinabi na ng Supreme Court at nagdesisyon na sila. Noong Biyernes, paulit-ulit pa rin kayo. Wala na kayo ibang sinilip kundi si BP Sara. Ayaw niyong pumayag, na nagdesisyon na ang Korte Suprema. Ginigiit niyo pa rin ang mga kagustuhan niyo. Diba? Ito, 1.19965 trillion para sa flood control, pero bakit lubog pa rin ang bayan? Yan ang dapat pag-usapan. Hindi yung mga nagdesisyon na nga ang Supreme Court, ayaw niyo pa rin na makinig. Eto na lang para mas maganda. Ano ito? Balita ito ha. Kailan ito? 5 hours ago. 1.1965 trillion para sa flood control. Pero lubog pa rin ang bayan. Ito sasabihin ko sa inyo. Sa Bulacan, halos buong Bulacan, lubog. Pampanga, lubog. Bakit kaya? Yan ang tanong. 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Asan kaya? Asan?
Maraming flood control projects na ang naitayo at nakumpleto ng pamahalaan. Yan ay kung paniniwalaan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng mga mamamayan na sunod-sunod na dumaan sa bansa ang malalakas na ulan. Sa ilalim ng Marcos administration mula 2022 hanggang 2025, may alokasyon na higit sa 1 trilyong piso ang gobyerno para sa flood control batay sa datos ng Department of Budget and Management. Pakinggan nyo ha, reporter ito. Totoo ang sinasabi nito. Pero may kaboses siya eh. Ate Eden, ikaw ba yan? Ang mga lugar na dating hindi binabaha, pininsalan ng mga malalakas sa flash floods, gaya nung tumama ang Bagyong Christine sa Camarines Sur noong nakaraang taon at iba pang lugar sa bansa. Bakit nangyari ito? Gayong bilyong-bilyong piso ang inilaang pondo sa Bicol Region para sa mga proyektong ito. Noong 19 Congress, hawak ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang Committee on Appropriations ng Kamara. Noong 2023 lamang, nasa 29.4 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa Bicol Region, habang noong 2024 ay 31.9 billion pesos na pinakamataas sa nakalipas sa 3 taon. Ngayong taon, nasa 31.1 billion pesos ang pondo sa flood control para lamang sa Bicol Region. Dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak sa pondo ng Pilipinas, sina House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Booking! Booking! Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sino ba si Saldico? Isa siyang contractor na nasangkot din sa ilang kontrobersya sa mga kontratang pinasok sa gobyerno. Kaya inilarawan siya ni Senator Joel Villanueva na isang Dracula. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Malaking pondo ang nadagdag sa DPWH ngayong taon, pero sabi ni Secretary Manuel Bonoan, hindi sila ang nagpasimuno nito. Well, sabi ko nga po, it's not our own making actually po. These were all after we have submitted our proposed National Expenditure Program budget to Congress. Umuugong na maupo bilang chairman ng House Committee on Appropriations si Congressman J.J. Suarez, isa pa rin kaalyado ni Speaker Romualdez. Yan naman ang aabangan natin sa Lunes sa pagbubukas ng Kongreso. Sa nakalipas lamang na mga araw, apektado ang klase ng mga estudyante at pasok sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa suspension dulot ng matitinding pagbaha. Hindi pa nga bagyo kundi hagupit pa lamang ng habagat ang malalakas na pag-ulang nagdulot ng matitinding baha sa Metro Manila at marami pang lugar sa iba't ibang rehiyon. Di ba? Kita nyo naman, totoo lahat ng sinasabi ng reporter na ito. Hinahanap ng taong bayan yung flood control, walang may pakita. Kahit anino, wala sila. Asan nga ba ang flood control? Hindi pa ako nakakita. Hindi ko pa nakikita yung sinasabing 5,500 na flood control. Kayo ba, nakita nyo na ba? Ang tanong, itanong nyo rin sa kapitbahay nyo, baka nakita nila. Ibang klase ho, ang milyonang, trilyonang pondo para sa flood control, pero mistulang, kwento na lang ito. Kwento niya, kwento sa atin, asa na nga yung kwento na yun. Hinahanap natin hanggang ngayon, wala tayong makita. Tuwing tag-ulan, paulit-ulit na humaharap ang mamamayan sa problema ng baha. Kung totohanan lamang na nagagamit ang mga pondo sa kaukulan nito, matagal na sanang nasolusyonan ang matitinding pagbaha tuwing tag-ulan. Tama. Dugo at pawis na mga... hindi pala si Ate Eden, sorry Hello, ma'am. Kita nyo, tama lahat ng sinasabi. Mamayan ang buwis na ginagamit sa mga proyektong ito. Pero nakalulungkot na sa tuwing may kalamidad,
panandali ang solusyon at ayuda lamang ang itinatapat sa problema. Ako po si Wen de la Fuente at ito ang datos. Ayan, si Ma'am Wen de la Fuente ha. Nagsalita na. Ito, talaga, datos ito. Ibig sabihin, ito ay real story na merong pondo, naglaan ng pondo, 1.1965 trillion o kwento na lang. Wala nang katotohanan. Kung maabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye!